service, Thanksgiving service. Tayo po'y tumayo lahat as we praise God for His faithfulness. Open your hymn books and turn it to hymn number 14. Hymn number 14 will be singing the song, Great is Thy Faithfulness. Hymn number 14 on the first stanza now. Ready, sing. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest. We'll now sing. Join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy and love. On the chorus. Great is thy faithfulness, morning by morning. Amen. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. On to our last. Pardon for sin and the peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. All a morning, all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. On to our next song. Turn your hymn books to hymn number 56. Hymn number 56 will be singing the song, Make Me a Blessing. Sana po ito po yung maging prayer natin for the next year, na maging pagpapala pa po tayo sa Panginoon as we serve Him. Kantayin po natin to. Hymn number 56. On the first time, and now ready, sing. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Make me a blessing.
verse 2. Tell the sweet story of Christ and His love. Tell it His heart to forgive. Others will trust Him if only you prove through every moment you live. Make me, come on now, sing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make give us a given to you in your need. Love as the Master loved you. Be to the helpless a helper indeed. Unto your mission be true. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. Wow. Amen. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make to someone today. Amen. Thank you for that wonderful singing. Please remain standing as I call on Sir Ramon Valenzuela to lead us in our opening prayer. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Our Father in heaven, you truly are a gracious God. Thank you for bringing us together so that we may worship you as a family the last day of 2025. Panginoon, you have been faithful throughout our lives, O Lord. Maraming beses, Panginoon, na kami po ay nagkulang sa inyo. Maraming beses na kami ay nagbigay ng kalungkutan sa inyo. Ngunit kailanman, Panginoon, hindi ka nagkulang sa amin. Hindi tumigil ang iyong biyaya, hindi tumigil ang iyong pagpapatawad. Kaya't narito po kami ngayon, Panginoon, upang purihin ka namin as a family. Sama-sama ka naming sambahin, Panginoon, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na sambahin. Pagpalain niyo, Panginoon, ang gawain namin ngayong umaga, Panginoon. Please accept our worship. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. Well, good morning everyone and welcome to the last service for the year 2025. Okay po ba kayo? Malakas pa? Amen. Okay, so we praise the Lord for His blessings for us for the entire year. And as in a few hours, we'll be closing another chapter in our lives, 2025, and it will unfold another chapter. And we are hoping the Lord will continue to bless us, and we pray that the Lord will continue to be with us as we do great things for Him. Okay? And who knows what will happen 2026? Maybe that will be our last year. Maybe whatever difficulties or
blessings that we're going to receive, but instead, still, we have a great God who will always go before us. Okay? Don't forget po yung ating mga announcements on January 4, 2026 will be the start of our service, regular service po natin, Sunday, the first Sunday of the year 2026. And then followed by the next Sunday po, January 11, we'll be having our Lord's Supper. It is an ordinance of the church, one of the ordinances of the church. And if you're saved and you're baptized, a member of Baptist Bible Church especially, you can be able to partake of the Lord's Supper. So 3 p.m. po yan. And then the following Sunday, January 18, will be our 77th anniversary. And we praise the Lord for that. Let's continue to pray that God will be able to bring more souls to us. And let's invite our friends and let's pray for a good service on that day. We will pray for our speaker, Pastor Paul Byers. Yes, we'll continue to pray for him as he will be speaking to us on our 77th anniversary. And then let's do pray again. January 25th will be our candlelight service. Okay, so yun po yung mga kaganapan po natin sa atin pong first month ng 2026, yung po mga activities po natin. And then don't forget also to honor the Lord with our substance. Let's continue to be giving to the Lord our tithes. The tithes belongs to the Lord, and also our faith promise giving, so that we can be able to have part in our missionaries that we are supporting, both foreign and local, so that they can be able to minister and proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ. Okay, so 77th anniversary po natin. 3 taon na lang at magkakaroon po tayo ng 80th anniversary, and we'll be planning, kung pupunta tayo, Lord willing, punta tayong Araneta Coliseum, ha? Okay ba yun? Ginawa na natin yung 50th sa PICC, and we're praying, Lord willing, this coming 80th anniversary po natin, gagawin natin yan sa Araneta Coliseum. Kung kalooban Panginoon, pag-pray natin yan, lobby ng Panginoon, doon po natin gaganapin yan. Okay? So papanalangin po natin yan at imbitahin natin yung lahat ng mga churches. Yesterday, we were at yung Lian, yung youth rally nila. And I was amazed to be able to see yung pong mga apo natin, young people po from different, yung mga probinsya po doon sa Lian, barangay doon sa Lian. At mga granddaughter churches na po natin yon. I think ang average kahapon is 285. So just imagine that they will be joining us. Wow, along with other churches that we have been yung ka-affiliate po natin. So just pray that the Lord will do great things for us this 2023. And don't forget also po, during our in connection with our anniversary po, yung ating Operation 77. Ginagawa po ba natin yan? Okay, so very good. So it's just encouragement for us. So hindi lang dapat pag tuwing anniversary lang, dapat it will be a way of life po natin na laging everyday we'll be able to share the Word of God or share the gospel to people around us. Okay? So with that, the Lord indeed does grant great things. We would like to hear some testimonies before we sing our welcome song. I know that the Lord has done so many great things in your life. At alam ko, nais niyo pong ibahagi sa atin yan. Huwag ho kayo mahihiya kasi tayo lang naman nandito. Nakalive naman po yan, maririnig kayo sa buong Pilipinas. Okay, so yung last time, tumawag ako ng ngayon, medyo mas maganda, volunteer. Okay? If you would like to give a testimony, yan, pwede po tayong tumayo at pumunta po sa harapan. Meron po ba? Meron po ba? Yan, sir. Yan, can you please come po? Okay po. Okay lang po yan. Yan. Sir, Brad. New Testament. Good morning po sa bawat isa. Unang-una po, kalilipat lang po namin from Caloocan Bible Baptist Church. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil
another year yung binigay niya. Kasi last year po, 31st, inooperahan po ako sa puso. At sa biyaya po ng Panginoon, binigyan niya po ako ng pagkakataon para mabuhay. Actually, 6 times na po ako na-stroke. 2 po sa Dubai, tapos 4 po sa rito. At nagpapasalamat ako dahil nung 2016, papanik po ako ng choir. Na-stroke po ako noon. Tapos lumobo po yung ulo ko. Sa biyaya po ng Panginoon, after 1 year, tsaka ako naka-recover kasi hindi ko po kilala ang misis ko. Nawala po talaga ako sa isip ko at comatose po ako for 1 week. Tapos nitong 31st, 31 po nagpuputukan. Nasa ospital po kami, nag-iisa yung anak ko kasi nag-iisa lang po yung anak ko. Kami po nasa ospital at inooperahan po ako sa puso. Pero binuhay pa po ako ng Panginoon. Actually, napakabuti po talaga, napakaraming miracle kasi sabi nung doktor sa akin, miracle daw po kasi doon sa inabot ng katawan ko, hindi na po ako dapat nabuhay. Pero binuhay po ako ng Panginoon dahil meron pa po siyang purpose. No? At ang inihiling ko lang po, huwag nating pagyabang na malakas tayo kasi talagang ako po, lumaki yung ulo kasi malakas, napakalakas ko kasi ano po ako, bodybuilder at ano po ako yung instructor po ako, gym instructor. Pero dahil nga sa pagiging palalo, binaba ako ng Panginoon. No? At sana po, ang bawat isa, habang nabubuhay po tayo, gamitin natin yung buhay natin para sa Panginoon. Kasi once na gusto pa natin gamitin, hindi na pwede. Hindi darating yung araw na hindi na talaga. Kasi talagang ang buhay ko, yung pag-awit sa choir. Pero ngayon, hindi na po ako pwedeng magsalita ng 10 minutes. Nawawala na po talaga yung boses ko dahil sa mga tubong ipinasok sa lalamunan ko. Pero kung kalooban po ng Panginoon, no, nais ko pa pong umawit. At yun po ang pinagpe-pray ko na sana po magamit pa po ako ng Panginoon at tayo bilang mga lalakas, no, gamitin natin yung buhay natin para sa Panginoon. Another year. Ito, another year na naman yung pinahiram niya sa akin at nagpapasalamat ako dahil kasama ko yung pamilya ko at buhay pa po ako. Maraming salamat po. Okay, so thank you, sir, for that wonderful testimony po. So really, the Lord has done great things for us. His ways are not my ways, and He has a plan for each and every one of us. Okay, meron pa po ba? Meron pa po ba? Brother David, okay. Hindi kita pinilit, nagtaas ka ng kamay, ha? Magandang umaga, church. Batiin ko muna kayo ng Happy New Year. Alam ko medyo napagod tayo for this past week. So, the greatest blessing I would like to share sa inyong lahat is to thank everyone. Kasi ang thankfulness and gratefulness, pagaling yan sa puso, nag-uumapaw yan. At ako'y nagpapasalamat personally sa inyong lahat, sa mga taong naging parte ng buhay namin sa pagpipray. So, ang blessing po namin bilang pamilya, especially right now, na kahit na may pinagdadaanan po tayo mabigat na sitwasyon sa ating buhay, hindi po bumibitaw ang Panginoon at hindi rin po tayo pinababayaan. Lalo-lalo na po ang ating pananampalataya sa Kanya. For all you know, nagkaroon po ng matinding tragedy sa buhay namin, na in which every one of us, hindi naman natin gustong mangyari, no? Kahit sino man na tayo ay magkaroon ng mga problema at pasakit sa buhay. But binibigay ng Panginoon yun sa atin dahil may kadahilanan at kung bakit tayo nandito lahat. Dahil may purpose pa rin ng Panginoon. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil last pandemic, before pandemic, until right now, we're struggling pa rin sa aming buhay, especially finances and emotional. Dahil ang wife ko po, for all you know, nagkaroon po siya ng
stage 4 cancer, breast cancer. Diyan po yung wife ko na during pandemic, hindi namin inaasahan yung ganong pangyayari sa buhay namin na pag cancer kasi iniisip natin, mawawala na yung mahal natin sa buhay at madedepress tayo. Pero that time, yung na-diagnose, nalaman ng wife ko na nagkaroon siya ng breast cancer, maliit pa lang po siya. But praise God, hindi po kami nag-undergo ng surgery and operation during pandemic. Nilid kami ng Panginoon na mag-decide bilang mag-asawa na wag muna dahil parating pala ang pandemic. Kasi pag dumating ang pandemic at naipasok sa hospital yung asawa ko, maaaring hindi natin masabi ang sitwasyon. Pero praise God, nagkaroon po ng 1 year pandemic, dumating, nasa bahay lang po lahat, di ba? Nagtitreat lang po kami ng herbal. Pero after the pandemic, pumasok po yung time na nag-suggest na po yung mga loved ones, churchmate, friends, even yung mga office mate niya na mag-second option. Pumunta ka na sa doctor, and right away, pumunta kami sa doctor. 3 doctors ang pinunta namin. One is from Chinese, and other from Jose Reyes, and may isa pa eh. Pero yung mga napunta namin doktor, sad to say, nasabihan kami. Siyempre nakakalungkot na yung wife ko nga umiyak na, Doc, sabihin niyo po kung hanggang kailan nagtatanong. Pero sabi naman ng doktor, praise God, sinabi niya na, hindi naman ako Diyos para taningan ang buhay mo. Siya lang nakakaalam. Even the doctor, di ba? Kaya tayo bilang Kristiyano, hindi tayo dapat nagkakaroon ng agang-agam sa puso natin na ang Panginoon ay hindi alam lahat ng pangyayari. Pero mabigat kasi during that time na naramdaman na namin yung pressure, may incident na galing kami dito sa church last year na pag-uwi ko sa bahay, nabutan ko yung wife ko na nagsasalita siya, nakikwento, pero parang pale yung mukha niya, but still, she is alive. Pero during that time, yung nagpa-BP siya, wala na siyang BP, wala na siyang pulse rate, binipihan ko eh. So hindi naman ako nagpanic kasi sanay ako doon sa point na naging first aider. So parang sa akin, normal pa rin yun, pero kailangan ng urgency. Pero sabi ko sa kanya, ano na tayo, pumunta na tayo ng hospital. Pero ayaw niya kasi nasa point pa na okay siya. Pero that time pala, ano na siya, 50-50 na. So yun, nandun na siya sa sakyan, hinatid ko siya sa hospital, sabi ng mother ko, kasi binipihan, wala rin pulse rate. So, nagdadrive ako, I'm praying. Habang nagdadrive, nagra-rush ka, syempre magpe-pray ka, Lord, tulungan niyo po kami, and alam ko. Pero sa heart ko lang yan, kasi bilang asawa, hindi mo paparamdam sa wife mo. Syempre, nandun siya sa dying stage na akala niya okay siya, but all of the sudden, biglang mamatay siya sa tabi mo or abutan ng kamatayan yung laban mo. Kaya ganun lang yung aking energy that time until na-rush ko siya sa hospital. Pagdating sa ER, flat na po siya. Hindi niya na alam na talagang puting-puti na siya. Then, I was praying and kneeling. Doon po ako sa may ER. Sabi ko, Lord, I pray na dugtungan niya pa po yung buhay na asawa ko. Hardly pray. I was crying. Yung doktor nga, talagang kinocomfort ako. Pero siya, siguro, I don't know kung ano nararamdaman. But still, wala na. Puti na siya that time and malamig na. Sabi ko, Lord, kung uuwi ako at di alam ng mga anak ko, hindi prepared, tsaka hindi alam ng pamilya ko na ganun yung sitwasyon. Kasi ako lang naman nagdala sa ER. Then, praise God, napaka-powerful talaga ng pananampalataya. At miracle, alam niyo po ba na wala ng BP, wala na rin pulse rate? Wala na talaga, as in zero. Pati lahat ng kanyang laboratory, zero rin. Pero bakit po may mga pangyayari sa buhay natin na akala natin, most of the time, pinabayaan na tayo ng Panginoon, but still, a prayer away lang at pananampalataya. Nagulat po ako, nilapitan ako yung doctor, nakbayan ako, sabi, Sir, meron na po kami na kuwang heartbeat. Napakaliit lang na heartbeat. So, siyempre, sa ganong critical condition, expected natin, dadalhin ka agad sa ICU. But praise God, bakit na movement sa ER?
hindi man lang siya pinakakaguluhan ng doktor kasi inisip ko nga baka dying na talaga, wala na. Inaantay na lang na mag-flat na lang. Pero nagulat ako, dinala pa siya sa room. Sabi ng doktor, 6 a.m., observe natin. And right away, nandun na naman sa room, nagpe-pray na naman ako, naghahanap ako ng prayer partner. Wala talaga. I was praying dun sa door, tapos tumawag ako sa church members natin. Praise the Lord. May mga nag-response tayo na nag-video call na mga prayer partner natin. And I really thank God for those people na nagpe-pray online, tapos nag-video call. Then pinag-pray over namin si Tess. Ang Panginoon talaga is powerful. Pagdating ng 10 o'clock, dumating yung doctor, dumating mga nurses, kala ko urgent na kasi kinabahan ako. Pag takbo yung nurse, may dala-dala ang result, kala ko red, yung code red na or yung status, wala na. Pagbukas ko ng door, may dala sila mga machine at tinitest yung wife ko. Alam mo, sabi ng doctor sa akin, alam niyo po sabi, praise God, siya rin mismo sabi, we could not understand lahat ng vital signs ng wife mo sa dugo, lahat, back to normal. So praise God, miracle. Kasi hopeless ibig sabihin wala ka na magagawa, iiyak ka na lang talaga pag nandun ka sa ganun sitwasyon. But through your prayer, through those people who prayed earnestly, God answered prayer. Tapos, yun po, tuloy-tuloy na po yung, until that time na nakimo na siya, na-operahan, na-surgery na rin po. Then, ang blessing naman, counterpart ng blessing, dito sa situation, the hardest moment, yung anak ko po, na dalawa, tsaka si Ding, si Kaina, ino-orient ko na rin po, na ano man ang mayari sa after nyo, ito yung sitwasyon. God is really good. Even my wife, sabi ko nga, kung ano man ang kainat na nitong journey natin, huwag tayo mag-alala dahil we have the Lord Jesus Christ as our own personal Savior. And He will never leave us nor forsake us. Yung faith po natin, kailangan ganun ka-strong. But most of all, kailangan din natin ng energy and extra effort na tutukan at huwag mo natin pabayaan yung ating mga mahal sa buhay na may mga karamdaman. Extra mile lang po yung effort natin. Until right now po, praise God, nandiyan po yung wife ko, si Tess, ongoing po ang recovery niya. Nag-oral chemo na lang po siya. Dahil mayroon pong binigyan doktor na oral chemo at the same time, meron din po kami counterpart na yung natural na iniinom. Pinagsasabay lang po. And yan po yung result sa faithfulness ng Panginoon sa amin. And I really thank God for the family, sa mother ko, especially sa ating butihing pastor na Pastor Jeremiah, na talagang he was there to always pray, and the wife, family, nandito rin yung mga other loved ones and friend namin. And lastly, napakasaya kasi lahat ng doctors po, hospital, nurses, security, staff ng lahat na napupuntahan namin, nandun na sa point na gano'n ang sitwasyon, but still, nare-reach out natin yung mga tao sa paligid. All of the doctors ng wife ko, from surgery, oncologists, na sisharean po namin ang salita ng Panginoon. At nabibigyan po namin ng Bible, and they are thankful for those kind of gesture na even nandun sa situation. Yung doctor nga nagsabi, siya pa nagsabi, hindi kami Panginoon, inulit ko, may doctor siya, si Dr. Marilay, yung binigyan ko po ng Bible, siya pa nagsabi, binaliktad niya ako, trust God, sabi niya, alam ng Panginoon ng lahat. Hindi ko alam kung Christian yung doctor na yun, but still, he is still thankful for giving him the Bible. So, church, thank you so much for the love and care sa finances. Lastly pala, napakahirap po ng finances when it comes to cancer, no? Pero wala naman po kami sufficient fund. Wala rin constraint din. But praise God, nakaka-survive kasi kung tutusin, iba kinakabahan na magbebenta na ng property, gagawa ng sariling paraan para makakuha ng income. But alam niyo po, ang pinakamasarap bilang Kristiyano,
punta lang po kayo sa corner ng inyong house or kahit sa sakyan, kahit saan, and idulog nyo po sa Panginoon ng panalangin yung hiling nyo. Right there and then, makikita nyo po talaga how powerful and great God is. So naniniwala ko dyan, God sustain us financially, physically, and emotionally. Nandito po yung dalawang anak ko na kahit may problema, kita nyo naman po, mas malalaki pa sa akin, hindi po pinababayaan sa finances at sa physical. And thankful po ako sa inyong prayer. So, God bless po lahat. Okay, thank you. Okay, so we see again the power of prayer. So we encourage everyone. We have some prayer warriors in our church, and this church have been believed that God works our prayers po. Okay? So, meron pa po ba? Meron pa po ba bago po tayo umawit na ating welcome song? Meron pa po ba? Oh, so, ma'am, sige po. Ayan, tama-tama. Mrs. Barcia, sige po. Dito na po kayo. Ayan. Okay, so salamat po. Good morning po sa lahat, sa kapatiran, at blessed and prosperous New Year po sa atin lahat. Gusto ko lang po magpasalamat dahil bali, matagal na din pa akong Christian. Nanggaling pa ako sa probinsya, and then nag-college ako. Pero nagpasalamat po ako sa Panginoon dahil nandito pa rin ako. Amen. Marami pong sa buhay ko, maraming trials. Actually, siguro po mga 12 years na po namatay si husband. Nag-survive po kami, mga anak ko. And sa church po na to, dito lang po ako kumukuha ng lakas. Yung pong mga preaching kay pastor po, saka po yung mga choir. And then, may mga close friend po ako dito. Pag dumadating ako dito at nakakausap ko sila, I mean, na-strengthen po ako, na-encourage ako. So, salamat po yung mga friends ko noon. Dito na magkakasama pa rin kami, nag-i-stand kami. And si Ma'am Edna po, Garcia, siya po yung aking spiritual mentor, siya po yung sinasandalan ko. So, maraming times po na nawawala ako. Wala ako dito. Kasi po may mga times na mag-isa lang ako, yung mga anak ko may kanya-kanyang Pero nagpasalamat po ako sa Panginoon dahil pinakita niya po sa buhay ko na hindi niya po ako pinapabayaan. Hindi niya po ako iniiwan, nalalagpasan ko. Actually, this year po, nag-retired po ako sa work ko, government employee po ako. 33 years of service. So, yung life ko po noon, tumatakbo ng bahay, simbahan, office, bahay, simbahan, office, ganun lang po. So, sa lahat po ng mga trials, ng mga lungkot, at napapalitan naman po ng maraming blessing. Ang lahat po ng yon ay pinapasalamatan ko sa Panginoon at salamat po sa bawat kapatiran dito, sa mga leaders, lalo na po kay Pastor Lyons pa. Sila po yung nagpapalakas sa akin. Prayers ko lang po yung mga anak ko po na mag-stand din po sa faith dahil may foundation naman po sila. Pinalaki ko sila sa simbahan. So, although mabilis po yung time tumatakbo, nagkakasakit, mamamatay, ganyan. Pero prayer ko po kay Lord na yung mga anak ko, mag-stand pa rin po sa faith na pinanghahawakan nila, na tinuro sa kanila simula nung bata po. Maraming salamat po. Okay, so thank you very much po. So makikita po natin kahalagahan po ng church family po. So, we encourage everyone to be a blessing to somebody. Katulad nung kinanta natin, we always be a blessing to somebody. So, dito sa church po natin, let's pray for one another and let's be a blessing to someone po.
Okay? So kung wala na po, let's all please stand up and let's sing po our welcome song. Amen. Let us sing God's Wonderful People. I love that thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love that thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig, kain ang pagmasdan ang kanyang tanawin. Tanging Diyos ang pupuri natin o anong ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Please remain standing po as we sing our last song. Let us sing, My Heart is Filled with Thankfulness. On the first stanza now, ready, sing. My heart is filled with thankfulness to Him who bore my pain, who plumbed the depths of my disgrace and gave me life again, who crushed the curse of sinfulness, who gave me in His sight, and wrote His law of righteousness with power upon my heart. My heart is filled with thankfulness, who Him who walks beside, who plows my weaknesses with strength and causes fears to fly. For promise is enough for every step I take, sustaining me with arms of love and crowning me with grace. My heart is filled with thankfulness to Him who reigns above, whose wisdom is my perfect peace, whose every thought is love. For every day I have on earth is given by a King. So I will give my life, my all, to love and follow Him. Once again, for every day I have on earth is given by the King. So I will give my life, my all, to love and follow Him. You may be seated po. As I call on now our special number to be rendered by Sister Noella Review.
Hello. Hello. More faithful than the sun, to rise the stars to shine, the seasons change. You are, you are more certain than the moon, to cast a light, the tides to turn again. You are, you are, you are faithful, Lord, never failing friend, unchanging God, eternal Savior. You are faithful, Lord, never wavering guide, unending source, ageless creator. You are faithful, Lord. More faithful than our minds could ever comprehend, or words define. You are, you are more certain than the things we see, and then our feelings seem to fade. You are, you are, you are faithful, Lord, never failing friend, unchanging God, eternal Savior. You are faithful, Lord, never wavering God, unending source, ageless creator. You are faithful, Lord, as you have always been, so you will always be the living word, the solid rock, who holds our hearts in perfect peace. You are faithful, Lord, never failing friend, unchanging God, eternal Savior. You are faithful, Lord, never wavering guide, unending source, ageless creator. You are faithful, Lord. You are faithful, Lord. You are faithful, Lord. Good morning, everyone. Please all stand up. Please open our Bible to 2 Kings chapter 20. Second Kings chapter 20. I'll be reading verses 1 to 6. Follow me through your eyes. 2 Kings chapter 20, verse 1. In those days was Hezekiah sick unto death. And the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight.
And Hezekiah wept sore. And it came to pass afore Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying, Turn again and tell Hezekiah, the captain of my people, Thus saith the Lord, the God of David, thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the third day thou shalt go up unto the house of the Lord. And I will add unto thee thy days 15 years, and I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria. And I will defend this city for mine own sake and for my servant David's sake. May God bless the reading of His Word. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, kabutihan sa amin. Salamat po sa mga patotoo na aming napakinggan na nagtataas sa isang Diyos na mapagmahal, Diyos na mabuti, Diyos na tapat. At hayaan mong maitaas ka namin sa aming kalagitnaan sa huling araw ng taon. Naririto ang inyong mga anak, nagtipon-tipon, magbigay pasasalamat, papuri sa inyo. Nawag, kasihan mo kami ng iyong banal na espiritu, linisin mo kami sa aming karumihan. Nawa ikaw maglagay ng tamang salita sa inyong lingkod upang hamunin ang inyong mga anak. Salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa amin. Ingatan mo kami, dalangin namin, mangusap ka sa aming mga puso sa umagang ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. You may be seated. Thank you very much. I am a basketball fanatic. The last game, meron kasing game kasi yung PBA, nanood po ako eh. Hindi po ako nanood sa Araneta. Yung iba narood sa Araneta. Pang timbahay lang ako. When I watched that last game, I don't know if you are basketball fanatics, the last game in PBA, wow! Wow! Sabi ng iba, sulit yung bayad because the two teams were competing in, ano yun, uling game? Competing. Sunday yun, Sunday, competing. And, you know, the Never Say Die team, they were trailing in the most ng game. They were trailing. And all of a sudden, it was tie at the end of regulation. Because of the 3 free throws, it was tie. The score ay tie. The end of regulation. And you know what happened? Sa mga games, pag end ng regulation merong is an overtime. An overtime. I'm going to use the language of the athlete this morning. You know, when Paul wrote his epistle, sometime Paul wrote it in a way that as if he was talking to an athlete. Di ba sabi niya, let us run the race. Yung nagbibit sa air, boxing yun eh. And sometimes Paul wrote his epistle as if he is writing to a soldier. Sinabi yan ni Paul, like a good soldier. Siguro, minsan si Paul, iba-iba yung kanyang style of writing. And they understood during his time, maintindihan nila because there were Roman soldiers. At meron ng mga Isthmian and Olympic Games. Naintindihan nila yan. And this morning, allow me to use the language of the athletes in preaching the Word of God. But the truth will be coming from God's Word. Because the title of the preaching this morning, it will go with the testimony. Ang title natin sa umagang ito ay, Your Life Could Be an Overtime. Your life could be an overtime. King Hezekiah, there was one time that he was ill. Nagkasakit si King Hezekiah. Sabi ng Bible, in verse 1, nagkaroon siya ng sakit. Sabi ng Panginoon sa kanya, the Lord commanded Isaiah to go to King Hezekiah and said unto him, set thine house in order. Magpaalam ka na sa iyong mga kapamilya, sa iyong house, for thou shalt die. You are going to die, Hezekiah. And it is sure, sabi yan ng Panginoon, you are going to die. And that is a sad
story na mangyari sa isang tao, but the truth of the matter, we will all die, except kung dumating ang Panginoon na buhay pa tayo. We will be caught up in the air. But the reality of life, the Bible says, it is appointed unto man once to die. But after this, the judgment. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, every time that you wake up in the morning, it's a gift of life. It's a gift of life, my friend. Maraming mayayamang tao na nagkasakit, gusto nilang dugtungan ang buhay nila and they spend thousands and probably millions of pesos just to extend their lives. Kasi naniniwala ako, every day is a gift of life from God. Do you believe that? And I believe that there was one time that Hezekiah, minsan tanongin sa inyo, sabihin sa inyo ng doktor, katulad ng sinabi kay Brother David, hindi na namin hawak yung buhay ng asawa mo. And then sabihin niya, mamubuhay ka na lang ng 2 months. And the Lord said to Hezekiah, you shall die. Sabihin kaya sa inyo, may magsabi sa inyo, mamamatay ka na bukas. Huwag naman. Hindi nga natin alam na alam nyo, nadurog yung puso ko, yung batang 12-year-old na nakapulot lang ng paputo, kaya may mga anak dito, huwag nyong palalabasin ang mga anak nyo. Bata yan, anong isipan yan? At kayo dyan, kung kayo nagpa-fireworks pa dyan, huwag na yan, sayang yan, yung isusulog nyo dyan, i-offering nyo na lang, mapakinabangan pa ng mga missionaries. Salubong kayo dyan. Mag-ano na lang kayo, magkalembang na lang kayo ng ano. Your life could be an overtime. King Hezekiah. And then when he heard about that, he prayed unto the Lord. Yun naman ang ano natin, ang takbuhan talaga natin ng Panginoon. And he beseeched the Lord. And how he said to the Lord and how he have walked before the Lord and in truth and with a perfect heart. Maganda rin pala yun, sabi mo sa Panginoon, no? Lord, I have walked. Kasi pag ikaw hindi ka naman nakawalk sa Panginoon, hindi ka nagpakita ng magandang testimony, ano naman ang sasabihin mo sa Panginoon? And King Hezekiah, and the Lord, lo and behold, the Lord heard his prayer. And I love that. The Lord heard his prayer. Narinig ng Panginoon yung panalangin niya. Lahat naman ng panalangin natin naririnig ng Panginoon. But this time, the Lord answered the prayer of King Hezekiah. And sabi ng Bible, Isaiah, you go to King Hezekiah. I'm going to add unto his days 15 years. Madadagdagan ng buhay niya ng hindi 15 days, 15 years. Ilan ang average ng buhay ng tao? In our time, it's 3 scores and 10. How many is that? 1 score is 20. 3 score, 60. Plus 10, 70. So, kinumpute ko, 15 years over 70. You know what? How many percent ang dinagdag ng Panginoon? It's 21% ang dinagdag ng Panginoon sa buhay ni Hezekiah. I'm going to add you 15 years. Hezekiah, you're going to live another 15 years. And that is too much. 15 years? Man, ang dami na noon. Ilang Olympics na yon? 4 na Olympics na yon kung makakapanood ka ng Olympics. Kasi every 4 years may Olympics. And then sabi ng Bible, and Hezekiah, what happened to Hezekiah? Medyo pinag-aralan ko ng konti yung buhay ni Hezekiah if you're going to read the context. In the preceding chapter, in 2 Kings chapter 19, kung basahin nyo yan, there was an Assyrian camp, yung magka-conquer sa kanila. The Lord just killed 185,000 Assyrian soldiers to protect Hezekiah. Alam niyo ba yan? Ang dami ng ginagawa ng Panginoon sa kanya. And then what happened to that? The Lord, yung pag pinag-aralin niyo sa Bible, when the Lord sent this victory, walang record na naging grateful si Hezekiah. Na kung saan pinoprotektahan ng Panginoon yung kingdom niya. And after the Lord extended his life, the Lord gave him another 15 years. This is what happened to Hezekiah. Yung buhay niya, nabigyan naman ng 15 years, ang ginawa niya, yung mga kalaban ng Israel, read your Bible, in verse 15, look at that. And he said, what have they seen in thine house? And Hezekiah answered, all the things that are in mine house have they seen, and there is nothing among my treasures that I have not showed them.
When the Lord extended His life, ang buhay niya, naging proud siya. Walang victory, walang thanksgiving na ginawa si Hezekiah after the Lord extended his life for 15 years. Ang ginawa niya, pinakita niya lahat yung kayamanan niya. Sabi niya, mine house. Sabi niya, my treasure. Hindi naman kanya yung mga treasure na yon. And you know what happened to him? Sinend ng Panginoon uli ang isang mensahe. Nakukunin na ng Panginoon yung kanyang overtime na buhay. He showed my treasures. Ang sabi niya, an extended life was given to him. I remember also in the Bible, Naaman, the captain of the host of king of Syria, was healed of leprosy in 2 Kings chapter 5, verse 14. You know the story of Naaman, the captain of the host ng Syria, nung narinig niya na sa isang bata na nagpapagaling ang Panginoon, merong isang prophet doon. He went to Jerusalem, at alam niyo na istorya, dinip niya yung kanyang katawan 7 times doon sa Jordan River, at nagkaroon siya ng new life with the skin of a child. And after the Lord healed him, you know what he did? Nung pumalik siya ng Syria, nag-request siya ng 2 mules burden of earth. Yun hindi ko maintindihan, no? Nung after ng pagaling siya ng the king of Israel, ang ni-request niya, 2 bag ng laman, puro lupa. Hindi ko maintindihan anong gagawin niya sa lupa. Well, Naaman, after he was healed, he could have requested a preacher or a prophet to go to Syria. He could have requested a prayer request, a thanksgiving gathering, but he requested 2 mules burden of earth. What am I saying here? The Lord just extended their lives. Pero yung ginawa nila after the Lord extended their lives, wala silang ginawang maganda sa Panginoon. Your life could be an overtime. Siguro yung buhay nyo ngayon, masasabi nyo, you have a second life. Probably you have recovered from a sickness. Iba sa inyo, you underwent surgery and you survived that. Siguro naligtas kayo sa isang accident. That's why you are here. Kanina naririnig niyo yung testimony, I know Brother Jess. Ganda ng katawan niyan. Halos magkasing edad kami niyan. And then tinetestify niya. Ilang beses na na-stroke? 6 times. Yung iba na-stroke lang, isang stroke lang, patay agad. Totoo yung warning ko sa inyo, magbabagong taon, marami kayong kinakain. Yung mga bawal na dapat di nyo kainin, kinakain nyo, tapos hanggang first week na lang kayo ng January. Pag-aralan nyo yan, maraming namamatay dyan. Hindi po ako nagbibiro. Ingat-ingat po sa kinakain. You are what you eat. Tama ba? Sabi ni Pastor Gisalba, the more you eat, the less you live. The less you eat, the more you live. Sige, kumain ka. Di ba, sarap kumain no? Pag gutom ka, sarap kumain. Pag ang sarap ng luto, ang sarap kumain. Lalo na pag libre, ang sarap kumain. Yan ang mga Pinoy, no? Minsan yung, it is an extended life. And tatlo lang yung nag-testify kanina. Sabi ko sa mga iba, ba't ka nag-testify? Pastor, ang dami na po. Kinalos na ni Manong. And I believe maraming gustong mag-testify sa inyo. Siguro kung bibigyan ng chance, lahat magsasabi. Maraming magsasabi, Pastor, nako, kung alam nyo lang ang buhay ko, meron akong kilala. Pastor, papunta sila ng Baguio. Naku, yung sasakyan nila kalahati na mauhulog na sa bangin. Alam mo yung testimony niya, para nung nagpadala ang Panginoon ng anghel. Binatak sila pabalik. Gumanon. Sabi niya, wala na. Overtime na yung buhay namin. In-extend na lang ng Panginoon. Somehow, along the way, God gave you a second chance to live. Just like Jonah. The Lord gave him another life when he was swallowed by that great fish. The Lord just used him to preach in Nineveh. Job's life was an extended life. He could have died there with that kind of sickness.
boils all over your body from the head of your, from the crown of your head down to the sole of your feet. Wow! Unimaginable. Your life could be an overtime. As I have said a while ago, I'm going to use the language of the athlete as I preach the Word of God this morning. Your life could be an overtime. Number one, if it is just an overtime, if it is just an extended life, then listen to the instruction. Listen to the instruction. Listen to the coach of life. It's none other than God. Listen to God. Listen to His instruction. Wherewithal shall a young man cleanse his way, by taking heed thereto according to thy word. Listen to God's word. There are so many instructions from the Bible. There are so many commands from the Bible. The problem is that we don't develop the art of listening. Christians, if you're only listening to God, every Sunday the Word of God is preached. If you read your Bible, God is talking to you. The Bible is the only book that when you open it, it has life. Meron siyang buhay na pag inopen mo, it has life. And the more you listen to the Word of God, kaya nga pagpunta natin sa bahay-sambahan, whenever the Word of God is preached, you pay attention. Get rid of your gadgets. Kung sabi ko sa mga anak ko, pagkakain kayo, tanggalin yung mga gadgets nyo. Kasi ang pagkain sa harapan ng pagkainan ay respect sa food na ibinigay ng Diyos. Tama ba mga kabataan? Bira mga kabataan, habang kumakain, nanonood, give respect, yan ang tinuro sa amin. Tinuro ng matatanda yan. Sabi niyo, wala, magandang kultura yan. Tama ba mga matatanda? Pagkain pa lang yan, how much more pagkain ng salita ng Diyos? Why? Why we have to listen to God's Word? You know why? Because faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. You can never increase in your faith unless you hear, unless you know how to listen to God's Word. Makinig kayo, makinig. Alam ko marami na kayong alam. Mga kabataan ngayon, I know, you're entitled. You have done, you have performed, you have achieved a lot of things in your life. But at this time, you listen to the wise. Listen to the advice of the book. Pambira, Diyos na nagsasalita niyan eh. Pag Diyos ang nagsalita, when you read the Bible, you are reading the thoughts of God, the mind of God. You are feeling the heart of God, and it is from eternity. These are eternal words of God. The Bible is not just an invention of man. They are the very Word of God written in our language so that we can understand who God is. Your life could be an overtime. Yes, nakapag-coach ako ng basketball team kapag ang mga bata hindi nakikinig. Ikaw, sabi ng bantayan mo yung number 14, magaling yun. Yung ganitong number, sa mga coach, ang sign namin yung ganyan. Alam niyo yan? Bantayin mo yun. Sabihin, patayin mo na. Sundan mo kahit saan magpunta, kahit mag-CR yan, sundan mo. Ang tindi ng mga coach, ano? Talagang, listen. Kasi pag hindi ka nakinig sa coach mo, wala na, maligaw ka na. Listen to instruction. Listen to God's Word. Number 2, your life could be an overtime. Maikli lang ang buhay. Follow the game plan. Follow the game plan. When I say follow the game plan, lean not unto thine own understanding. Don't go your way. Don't go your own will. Stick to the plan of the Lord. Stick to God's plan. He has the blueprint of your life. His way is perfect. Trust Him. Faith in the Lord. The Bible says in Proverbs 14:12, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Also in the book of Judges, there was one time in many
moments of the lives of nation Israel, whenever a judge died, anong nangyayari sa kanila? Every man did that which was right in his own eyes. Your life could be an overtime. You follow the game plan. Pag ito yung depensa natin. Alam niyo, pag kung sa mga sa sports, ano diyan, ang mga coach, pag binasa yung kalaban, yung kalaban, nagtatrap, ito yung ano natin, yung kalaban na ganito, so na lang tayo, yung mga basketball, you know that, it's the game plan. Pag nawala ka sa game plan, you lose the defense. You're going to lose the game. Kasi ginawa mo yung sarili mo, ayoko sumunod sa coach ko, ayoko. No! You follow the game plan. And what happened to the nation Israel? They did which was right in their own eyes. I tell you, do what is right in God's eyes. Do what is right in God's eyes. Kasi hindi kayo maliligaw. You're going to win the game. Follow the game plan. Follow. Stick to God's plan. Ano bang plano ng Panginoon sa buhay niyo, mga kabataan? What is the plan of God in your life? Ang sabi ng Bible, renew your mind so that you may know what is that good, acceptable, and perfect will of God. The problem with our young people, yung mind nila saturated lang ng mga things of this world. That's why when you plan, wala ang Diyos. Nawala ang Diyos sa plano ninyo. Samantalang ang Diyos ang may hawak ng blueprint ng buhay ninyo. Where is God in your life? And you make your own plan. And all of a sudden, nag-asawa ka ng unsaved, wala na. Sabi ng Bible, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Marami nang, they made their own way. And what happened to their lives? Wala. Natalo sila. In a game called life. Bakit? Hindi sila nakinig sa kanilang coach. The coach of life. And that's none other than God. Your life could be an overtime. Number 3, focus on the game. When I say focus on the game, ignore the distraction, ignore the obstruction. Don't be distracted by the boost of the opponent. Don't be distracted with that. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. He is the very author. Siya yung una, siya yung nagsulat, siya yung may akda ng buhay natin. At maganda kung siya ang may akda ng buhay natin, siya rin yung tatapos ng buhay natin. Demas was distracted when he saw the world. That's why he left Paul in the ministry. Dinah, the only daughter of Jacob, was distracted when she saw the daughters of the land and she lost her purity. They were distracted. Don't be distracted by this world. Don't be distracted by their carnality. Don't be envious of sinners doer, of those who do sin. Huwag kayong maging mainggit sa mga batang parang masaya sila. Na parang tayong mga Kristiyano, parang hindi tayo pwedeng magsaya sa kamunduhan. Pwede naman, as long as na hindi sinful. Tama ba? Pwede naman sumaya, wag lang sinful. Pero pag sinful activity na yan, hindi na yan maganda. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, pwede ba, kami mga young people, pwede ba kaming manood ng concert ng Black, Pink, ano ba yan? Tama ba ako? Di ko alam. Blackpink ba yun? Pwede ba? Hindi, tanongin nila sarili mo, pag nandun ka ba, mag-glorify mo ang Panginoon? Di ba? Ay, kayo na magtanong sa sarili ninyo. Focus kasi madidistract ka doon. Nag-birthday si Sam nung Monday. Sabi ko, kinument ko siya kasi every Wednesday, dalawa sila ni Marian, sila yung nagtutugtog palagi. Every Wednesday, wala kayong absent dalawa. And I thank the Lord for that. Huwag kang madidistract. Kahit pag-ibig, huwag muna. Kung nandyan lang siya sa harapan, sa tabi, sa gilid mo, hindi ko alam kung nasan siya, hayaan mo lang siyang maglingkod sa Panginoon. Hayaan niyong mag-grow kayo pareho sa Panginoon. Parang walang oo.
Kahit sabihin niya, I love you, basta kung totoo yung pag-ibig mo, maghihintay ka. Because love waits, love works, and love wins. Oh, ganda niyan, John Ray, tandaan mo yan. Kayo naman, bak wala naman sinasabi, binanggit ko lang si John Ray. Good boy din yan. Oy, birthday niyan bukas. Tama ako, no? Magkasunod pala. Ay, wala. Focus on the game. Focus on the Lord Jesus Christ. Look on the Lord Jesus Christ. Di ba, ang ganda ng testimony ni Sister Ailey Barcia? Tumitingin na lang talaga ako sa Panginoon. Kung alam niyo, alam ko po, Sister Ailey, alam ko po ang storya ng buhay niyo kung paano nawala ang husband ninyo. I know your story. And a very sad story, and I'm saddened with that. And I admire your courage na nagpapatuloy ka sa Panginoon. I know na yung mga anak mo nasa ibang lugar na, kaya pagkasama mo sila, natutuwa ako pag nakasama mo sila sa iba-ibang lugar, okay lang, sana all. At napapasalamat ako sa Panginoon, you found a family inside the church. Yun ang maganda, church. Kaya nga ayoko ng away-away sa church eh. Gusto ko isang big family tayo kasi you'll never know kung anong... Hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan ng isang tao. Yung katabi nyo, hindi nyo alam. Kaya ako wala sa akin. Sa akin, kung tatanungin nyo ako, wala sa akin room. Yung away-away, wala sa akin. I don't want that. Ang daming tao nangangailangan ng encouragement. Ang daming tao nangangailangan ng pag-ibig. Meron pa bang pagkakataon para mag-away-away? No! Ang dami-daming pwedeng kamayan what's happening in your life. A church must be your second family. Dami-daming may mga kabataan dyan, di mo alam may nakatabigan magpapakamatay na pala, pero kinamayan mo, oh, I'm happy to see you. Pambiro, sabi niya, meron pa palang nag-i-smile na tao sa mundo. Focus on the game, looking unto Jesus. Sister Ailey, look unto Jesus. At minsan ginagamit ng Panginoon ng mga brethren na maging blessing. Pero pinakamalaga, you look unto Jesus. Your life could be an overtime. Number 4, value time. Value time. Sa atin, baliwala yung time no? But if you're going to ask an athlete, a 100-meter dash athlete, parang 100-meter dash, ang pinakamatining inaabangan sa Olympics, the 100-meter dash. Who is the fastest man? And for a 100-meter dash runner, every microsecond is important. Minsan, ang ano na lang yan, ang pagtingin sa, di ba, tinitingnan, nire-review yan, if it is a photo finish, kung sino na una, yung buhok, yung paa, wow! It's a microsecond who's gonna be the gold, silver, and bronze. Time. To a runner, time is very important. You know, yan ang sinabi ng Bible yan. Teach us to number our days. Turuan na tayong mag-number ng buhay natin because our days are numbered. It's only 70 years. Kung meron ditong mahigit na kayo ng 70, taas ang kamay. How old are you, Sister Lilia? May 2 years ka ng bonus sa Panginoon. Kayo po, ilang taon na po kayo? 77, 78, 75. Wow. You know why I respect elder people? Kasi pag nire-respect ko ang mga elder people, hindi ko alam kasi kung marireach ko yung mga edad nila. Kaya sobrang nire-respect ko sila. The Lord just extended their life. Probably, masunurin sila sa mga magulang nila nung mga kabataan sila. Kasi pangako ng Bible yan, pag masunurin ka sa magulang mo, hahaba ang buhay mo. Sureball ako dyan. Kayo mga kabataang suwail, pambira, hanggang ano lang kayo? Mga 2 scores na lang kayo. Hanggang 2 scores na lang kayo, hanggang 40 na lang kayo. Ayaw nyo sumunod sa mga magulang ninyo. That's why I respect elder people. I respect them so much.
Value time. Teach us to number our days where time is no longer. Time is running. And soon it will, what? Run out. Kaya sabi ng Bible, redeeming the time. Because the days are evil. Carpe diem. Seize the day. Seize the day. Ibig sabihin, napaka-importante ng buhay. Carpe diem. In every day na ginagawa natin sa buhay, anong iniisip natin? Hindi natin nababalyo. Maraming kabataan, they just waste their time. When I was in high school, siguro kasi alam nyo, late bloomer po ako ng basketball. I just played basketball at the age of 18. It's because ang tatay ko, ayaw niya ako maglaro ng basketball. Gusto niya akong magtrabaho. Magtrabaho habang during ng summer, magkakalas ako ng tanso, yung motor. Hindi ako nagbabasketball, nagkakalas ako ng tanso. I work. And then paglaki pala, and then I value yung work na pwedeng magsabay. And ngayon, nabavalue ko yan. Nagsasabay na marami kang ginagawa. Yes, hindi ka naguguluhan. It's because time. Ang bilis ng time, mga young people. Sobrang bilis ng time. Saan na napunta yung time? Ang dami niyong nababasa yan. Time flies so fast. Ang bilis. Diba, baby, dapat forever baby ka. Ang laki na ng baby namin, dalaga na, si sound namin, 18 years old na, the first time na nakita ka dito, nag-aaral ka ng sa RCA, ganyan ka lang. Ay, hindi, ganyan naman. Ako pala yung ganyan, Ganyan, ang liit mo lang. Isang dalagang Pilipina ka na. Ang bilis po ng time. How do we value our time? 2026 is coming. How are you going to use that year? Anong gagamitin mo sa yan? Siguro nakaplano na ako anong gagawin mo. Wala namang problema. Kung gusto mong magbakasyon, punta ka ng Boracay, Hong Kong, or what. But don't forget your duty before God. Value time. Okay lang kayo dyan? Malapit na po akong matapos. Your life could be an overtime. Minimize errors. Sa coach, pag coach ka ng basketball, itira mo lang, wag mo lang i-error. Kasi at least pag tinira mo, may chance ka manalo. Pero pag in-error mo, minimize your error. Meaning to say, you live cautiously, live godly, live soberly, live a life that is sinless, walk circumspectly, walk wisely, walk worthy for the Lord's glory. Minimize error in life. Sabi ko kay Sam, ang ano ko sa kanya, yung word of God na itago sa puso mo. Itago mo yan, apply mo yan, that you may not sin against God. Pwede naman yan mabuhay nakaaya-aya sa Panginoon. You minimize error in life. I thank the Lord. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. At sana magpatuloy. April, nandito ako. Nakita ko ang mga young people and I've seen the lives of the young people and I thank the Lord. Young people, ang ganda ng mga testimony nyo. So far, wala naman tayong dinisiplina na nahulog sa kasalanan. And I thank the Lord for that, young people. Amen. 2026, walang kabataan mahulog sa kasalanan ng fornication. Amen ba? Mga young people, sumagot kayo. Mahal ko kayo. Amen ba? Ang gandang mapakinggan yan. You know why? Because you keep the Word of God in your heart. Palagi niyo sabihin yan, Lord, Thy word have I hid in mine heart that I may not sin against God. Your life could be an overtime. Why indulge your life sa isang kasalanan na maikling kaligayahan lang? Minimize your error. Sa mga may asawa, enjoy your spouse. Huwag kayong kukuha ng ibang partner. If you have your wife, enjoy your wife. Mga husband, huwag niyong sisirain ang pamilya niyo sa iisang babae lang.
Walang-wala yan sa asawa ninyo. Tama ba? Walang-wala yan. Yung kung merong may babaeng, may nagdi-display na babae sa inyo, wala yan, kukunin lang ang kayamanan niyo yan. Parang ayaw nyo. Minimize error. Your life could be an overtime. Hindi yung pag namatay ka. Sa funeral mo, ang daming pupuntang babae. Lastly, not only minimize your error, maximize your potential. Give your best. Whenever I coach young boys, give your best. Come on, give your best shot. The last 2 minutes, and the opponent are ahead by 3 points. 3 points lang yan, di ba? Kaya pa yan. Bilog ang bola. Come on, lahat na ibigay niyo na. This is our last game. Maximize your potential. Meaning to say, give your strength, give your talent, give your heart, give everything to God. Your life could be an overtime. Love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, and with all your might. Lahat kung anong meron tayo, give all to Jesus Christ because He gave all that He could give on that cross of Calvary. Binigay niya lahat yung anong dapat niyang ibigay. Your life could be an overtime. Huwag natin sayangin yan. It is just an extended life and God, anytime, pwede niyang kunin yung buhay natin. Alam niyo ba, anytime pwede nang kunin ng Diyos ang buhay natin? And I thank the Lord for 57 years. If the Lord would allow me to live in 2026, praise the Lord for that. Pero kung hanggang doon na lang ako next year, hanggang 2026 na lang ako, and I'll be gone, praise the Lord for 57 years. Masyado akong thankful sa Panginoon. Marami na. Ang dami ko ng blessing sa Panginoon. And if the Lord would extend my life, praise the Lord for that. Kanino ko pa ba ibibigay ang buhay na ito? Kanino nyo pa ba ibibigay ang buhay na ito? May time pa bang mag-backslide? Sister Marites, may time pa bang mag-backslide if the Lord just extended your life? No! Brother Jess, may time pa bang mag-backslide if the Lord give you another life? No! Ano sabi niya ko? Alam niyo, ang ganda ng boses niyan. Yung kanina may sakit sa puso, maganda po boses niyan. And one day, I'm hoping and praying na umawit ka rito, Brad. Kantahin mo yung My Way. Hindi, wag yung My Way. God's Way. Your life could be an overtime. Bigay natin yan sa Panginoon. Sa Kanya galing ang buhay natin. Bigay natin lahat. Ano pang magagawa natin para sa Panginoon? 2026 is coming. Sasalubungin natin bukas yung 2026. Alam niyo mamayang gabi, maraming tao na hindi na makikita ang January 1. Siguro naputukan. Ang daming kinain, malagkit, natulog agad. Hindi bangungutawag doon, pumuputok yung pancreas. You know why? Kasi instead na dapat hindi ka natulog, nagfa-function pa siya, bigla ka natulog, hindi na, nag-relax na lahat yung mga ano mo, doon pumutok siya. Pumuputok yung pancreas. Kaya pag kayo kumain ng mabibigat, huwag kayong matutulog agad. Magtsaa-tsaa muna kayo dyan. Galaw-galaw lang, babang may time. And you praise the Lord. Pagpasok, paggiwalay ng 2025, 2026, it's another life, a gift from God. An overtime, an extended life. And every day is an extension from God. Church, your life could be an overtime. Use it for God and use it for His glory. Let us all stand up and let us pray. Panginoon, salamat po. Thank you for giving Hezekiah 15 years. But he did not maximize that. Naaman, his life was extended. He could have requested better than the 2 mules of burden of earth. Thank you, Lord, for extending our life. Tonight, we're going to welcome 2026. Lord, we are grateful for another year, 2025. Salamat po, Panginoon.
Napakabuti mo sa amin. Salamat po sa mga testimonies that we have heard, proving that God is great. God is faithful. Oh God, continue to speak in our hearts. It's just a short invitation. Why, as the pianist plays, why don't you come and thank the Lord for an extended life? Your life could be an overtime. Would you do that? Amen. As the pianist plays, amen. Your life could be an overtime. Why not come here and thank the Lord? Amen. Amen. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon sa huling araw. Everybody, everybody. Oh God in heaven, we come before you. We humbly come before you, acknowledging that our life is a borrowed life. And somehow you extended this. Thank you, Lord, for you are the giver of this gift, the gift of life. You allow us to live here on the earth that you created. We enjoy the things that you created, especially the spiritual things that Jesus Christ brought in our life. The day we got saved, the day you saved us, that is the most important day in our life. And there is no more important than that, because that is the day that we are accepted in Christ. That is the day that we became a child of God. Thank you, Lord, for saving us. Yes, truly, we are saved to serve. Oh, Father, we thank you for 365 days. Tonight, we are going to welcome 2026. It is possible because of your grace and mercy upon us. 2026 is going to be a challenge year for the Santa Mesa. It's going to be the 77th year. And ahead of us are challenges in life. More souls to be won for the Lord. More Christians to be encouraged. More things to be done. Before you come, before you receive your own, Lord, allow us to serve you with all our heart, with all our strength, with all our soul, with all our mind, and to love you more. Thank you, Lord, for allowing us to see this beauty. Thank you, Lord, for allowing us to see this truth. Not all people have this kind of perspective. Lord, thank you for extending our life. Thank you, Lord, for the gift of life. We are forever thankful for that. Bless your people. This day we are going to spend time with our family, with our loved ones, with our friends. Lord, continue to keep that in our hearts. Without you, we are nothing. Bless also our offering for this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you very much. Let's be seated. Let's get our offering. Brother John Ray. God bless your gift.
Bigyan natin ng glory ang Panginoon. Let's sing to God be the glory. Sige, let's sing that. May I have? What page is that? Tayo tayong lahat? 204. To God be the glory. 204. Masarap mag-glorify sa Panginoon last day. Amen. Are you blessed with God's word? Let's give God the glory. To God be the glory. 204. Okay, on your hymnals. Ganda na. On the first stanza now, singing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His. Amen. Keep on singing. That is like atonement for sin, and open the life gate that, come on, praise the Lord now. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Brother Engel, halika. Close us in a word of prayer. Manalangin po tayong lahat. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Yes, Lord. Upang makapunta po kami sa bahay-sambahan. Salamat, Panginoon, sa buong taong ito na ipinagkaloob niyo sa amin sa mga biyaya na inyong binagbigay. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na inyong pinagkaloob sa amin, pagbibigay ng iyong bugtong na anak na si Heso Kristo. Dalangin namin, Panginoon, sa susunod na taon na kayo po ang manguna sa aming buhay. Patuloy po kaming maglikod sa inyo at patawarin niyo, Lord, kami sa nagawa namin kasalanan, Panginoon. Ingatan at protektahan niyo kami, Panginoon, sa aming pag-iwalay at ibalik niyo po kami, Panginoon, sa linggo, Panginoon, upang sambahin ka po ulit. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy New Year, everyone. God bless. Happy New Year.